Okay, so today is a Good Friday. Nandito tayo ngayon sa taas ng bundok na kung saan nilagay natin dito ang ating mga stainless beam. So after 3 months is babalikan natin yung mga bubuyog natin. Hindi ko alam kung may namatay ba, natumba na ba yung colony. Okay, dito tayo sa bundok. So yan, di pa ako nagpapagupit. Grabe, busy tayo. 4 na buwan na magsimula ang 2026 is ngayon pa lang tayo pupunta. Busy tayo dahil prepare na tayo para sa Young Farmers Challenge Upscale. Hindi na natin patagalin pa, mag-suot na tayo ng PPE. Gagawin natin is mag-splitting tayo ng colony. So again, hindi ako expert sa pagdating ng splitting. First time pa lang natin gagawin yung pag-split. At kung ano lang yung gagawin natin, yun ay natutunan ko sa YouTube pati Facebook University. Okay, so i-apply natin yung natutunan natin maya-maya. So magbe-base na ako ngayon na. So ayan, magbe-base tayo. Dahil stainless beam naman yun, feel hindi naman sila na masyadong masakit mga gat or manusok. May irita ka kasi may dumadapo sa mga mukha mo. Siguro sa rate na 1 to 10, 1 ang pinakamahina, 10 ang pinakamasakit. Nasa 1 lang naman yung tusok. Pero dahil marami sila, parang may irita ka. Kasi may tumutunog dito, diba? Tapos may gagapang sa mukha mo, hindi ka makapag-concentrate. So at least paano, magsusot din tayo na itong astronaut suit. So ito muna tayo sa mukha. Tapos, susunod na natin ito. So, suot na. May pantalon na, may footer na yung sa mukha, tapos may astronaut suit pa. So, I think, pwede na tayo makipagbakbakan. Tara! Ayan na, suot na natin itong astronaut suit. So, ang mga dala natin ngayon, dahil mag-splitting tayo, gagamit tayo na itong lalagyan ng mga itlog. So, bakit ito? Kasi sinunog natin to is mausok. So, yun ang gagawin natin sa pag-split para mabugaw yung mga stainless beam at umalis sila doon sa colony. Gagamit tayo na ito bilang pampausok. So, ito yung pampaningas, mga papel. Hindi ko alam ang tawag dito, pero parang cooper. Ito yung split doon sa pagitan ng mga box. Tapos, ito. Yan. So, di ko rin alam tawag dito. Pero ito yung nagko-control sa usok. Pag pipindutin mo. Then, lighter. Tapos, stainless tray. Yan. So, itik na may nakalimutan ako sa baba. Kukunin pa natin yung mga box. Papatong natin. So, dalawang dalawang box. So, ipapatong natin yung isa doon para ma-occupy ng stainless beam yung taas na walang naman. Okay? So, yun yung gagawin natin. Okay, so packet lang natin galing sa bahay. So kinuha natin itong mga boxes, 4 to. So nakalimutan ko nadalhin. Yan, hiyakit na natin to sa taas. At sabay-sabay natin tingnan yung estado ng colony. Oop, nakita ko na. Okay, uy, very good. Very good. Baba na natin to. Yan, after 4 months, ito na po sila. Okay, so after 4 months, ito na po ang itsura. Yan, hindi naman natumba. At okay na okay pa. Ang isa sa mga na-observe ko is wala masyadong tumambay sa labas. Pero may bubuyog pa dito. At ang maganda pa, umangat na yung cover. It means punong-puno na sa loob. Yan Kita nyo yung may siwang. Tapos ito, marami rin dito. Hindi siya sobrang dami pero may laman. Unlike nung mga unang buwan natin sa pagbubuyog, okay na okay yung mga bubuyog natin. Okay, so naka-base na ulit ako. So ang gagawin natin is dilinisin muna natin itong mga boxes. Yan. So mga bago pa lang sumusubaybay sa aking Facebook page, kaya ako nagkaroon ng ganito. Actually ito yung mga original na binigay sa akin ng ATI. 6 ho sila dapat na colony, pero yung dalawa is namatay dahil nilanggam sila. So yun yung mga unang buwan natin. Ito yung mga nilanggam dahil napeste sila. So ang ginawa ko, kinuha ko na lang and hinarvest kahit paano yung mga honey. Yan, so I think mga November pa ito na nasa akin. Okay, so ang gagawin natin, pag nalinis na natin to, papatong natin, then tape-tapean natin ng packaging tape para hindi matanggal. Akit pala ako dito, medyo kinakabahan ako kasi baka tapeste na naman, nalanggam. Kasi biruin mo, 4 na buwan, saka ako lang bibisitahin to. Ngayon, yung inakit ko na nakita ko na okay naman siya.
Although ang inaasahan ko sana in a positive way na maraming nakatambay na stainless base sa labas. Doon lang sa may harap. Wala sa gilid, wala sa likod. Pero nakita ko, although ang inaasahan ko sana healthy na healthy, okay naman siya. Yung ngayon, yung inakyat ko na, nakita ko na saka ko lang bibisitahin to. So ito yung mga boxes. Hindi na ito yung mga gagamitin natin. So in other words, after 4 months, okay na okay yung mga bubuyog natin. Ang ating main objective ngayong araw, yun nga, mag-split tayo. Priority ko kasi is dapat multiply natin yung mga stainless steel para in the future is marami na tayong ma-harvest na honey natin, yung mga bubuyog. Okay, so bilang paghahanda, kailangan muna tayo magpaningas nung ito. Yan. Hindi ko alam ang tawag dito. Kasi ang idea nito, kukontrolin natin yung usok. Ang nabase doon sa napanood ko sa mga nagbubuyog, pinapakalma nito yung mga stainless steel para hindi kalusugin. So gagawin natin, isisin natin to. Hindi yan. Lighter. So first time pa lang natin gagawin to. Ngayon pa lang tayo mag-split. In other words, trial and error. Kukuha tayo ng experience, okay? Yan, sinindihan na natin. Yan. So kung mapapansin nyo, ito gumamit tayo nito. Mausok kasi yung itong lalagyan ng itlog. Yung papel lang kasi medyo mahina. Unlike dito, mausok. Yan, so nag-uusok na oh. Then tatakpan na natin. Okay, then tingnan nyo to. Diba? So ganun lang ang idea. So yeah, ibugan na natin dito sa mga stainless B. Pakita ko sa inyo. Hindi pa tayo inaatake ng mga bubuyog. At angat ko na itong plastic, sigurado yan. So yan, alin na natin. Okay, bubuksan natin. Yan o. Okay, so pakita ko sa inyo ang malapitan. Yan po yung aray ko, ang init, bubuyog. Napasok ako. Yan, medyo kumalma sila. Yan. So ang gagawin natin is kukuha tayo nito at ipatong doon. Yan. So yan po ang tinatawag na splitting. I think splitting ata tawag dito. Basta alam ko splitting tawag dito kasi minumultiply na natin. So ang idea is that ito, dahil medyo puno na to, baga dito na sila magpaparami. So dahil puno na yung first, then second layer, yung bahay nila dito na pupunuin na nila tong third layer. So ganyan po yung idea. So once na napuno na yan, hatiin na natin to, papatungan ulit natin, tapos tatanggalin na natin to. So yun na siya, doon na siya manganganak. Okay? So yan po, una, hindi pa siya talaga punong-puno. So ito po. So lalagay na natin dito third layer at re-refill natin. Yan, so magre-refill tayo. Tapos lalagay natin to. And then tatakpan natin. Ayan. Yung nagagawa nila nga bahay sa loob is magandang pandikit. So hindi na tatanggal to. So ganun din ang mangyayari dito along the way. Yan. So magkakaroon ng pandikit yan. So hindi na siya mahuhulog o matatanggal. So dahil wala pa to permanent o hindi pa to matibay, ang gagawin natin is ito muna, ididikit natin to. Ganyan. So yan, pumasok na sa mukha ko. Ganyan lang ang gagawin. Napatungan na natin ng usukan ko muna mukha ko. Naiyak tuloy ako. Yan. So again, katulad ng sinabi ko kanina, ito puno na yun nandito. Then ito medyo puno na. Pag mga ilang buwan, pupunuin na nila to. So pag napuno na to, isa na natin, tatanggalin ulit natin to. At ito na, hihiwalay na natin to. Ganun ang mangyayari.
Okay, so doon na mag-isimula yung mga splitting, pagpaparami ng ating mga colony. Okay, so ito naman, isusunod na natin to. Okay lang, wala akong nakita masyado. So ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, so hindi pa totally na napupuno. So kaya pala wala masyadong tumatambay sa labas niya masyado. Ayan. Okay. So kahit ganyan pa yan, itutuloy pa rin natin ang pagpatong sa isa pang layer. October pa lang nakuha ko na to. So inaasahan ko na talagang wala pa, hindi pa talaga tayo makapag-produce ng maramihan. Pero okay lang yun, kasi nagpa-practice pa lang talaga tayo. So ito ay titaypan na natin. Nakadalawa na tayo. Actually, madali lang pala no, mag-splitting. Akala ko, tinitingnan ako kasi sa mga napapanood ko, parang ang hirap masyado. Pero nung ako na gumawa, kayang-kaya. Napaka lang, basic lang. Yan. So ayan, pinapainitan na natin. Okay. So takip mo. Ay ko. Takpan ulit natin. Ayan. So ayan, i-ano natin, bugaw sa mga stainless bead. Ayun, mas marami to. So, bugawin na natin. Ayan o. Ito maganda. Maganda to kasi mapupuno niya kaagad. So, pinapakalma natin itong mga bubuyog gamit ng usok. So, ipakita ko sa inyo kung ano ang itsura ng loob. So, ayan. Mas marami po siya kumpara dun sa naunang dalawa. Okay, yung usok po yan is hindi naman po ito nakakapatay ng mga stainless bee. So ano lang siya, pinapakalma lang po natin to. Ito ay base to sa mga napanood ko. Ayan, so ayan, medyo puno na. Katulad ng ginawa natin sa unang dalawa. Papatong ulit natin to. Then, ibabalik natin yung original na bubong. Ayan. 3 layers na po siya. And ang pang pinale, itatapan na natin. So yan, siguro pwede natin balikan to mga October na siguro, mga ganyan. And tingin ko hindi pa talaga siya fully na puno. But ang importante is nakaabang na yung pangatlong layer. Yan. Okay, so balik na natin to. So all goods na. Kakalma na lang itong pagdating ng araw. So ito, isa ano na ako, kampante na ako. Okay, so sunod na natin ito, yung nag-iisang nasa taas. Okay, ito na yung isusunod natin. Pero maganda to kasi nung dati na hindi ako gumamit nito, grabe, nilulusob talaga ako. Ngayon hindi na masyado kasi may pampausok na, may pampakalma na. So magre-refill ulit tayo. Refill lang. Paningasin ulit natin itong pagpatong sa mga itlog. Tingnan nyo, uusok ano pa, umapoy pa. Then takpan. Simulan na natin tanggalin yung bubong. Problema, sikip. Okay. So bubuksan na natin. Tanggalin muna natin yung mga stainless bead. So pakita ko sa inyo. So yan pa lang po ang laman. So ano siya, pataas siya. So hindi niya inoccupy yung buong layer, pinaka first layer pati second layer. So nagpataas muna siya. So gagawin natin ay ipatong pa rin natin to. Ano siya, nakapako na pala to. So gagawin natin, tuloy pa rin. Tatakpan na lang natin to. Tapos tape ulit. So ngayong meron na to, ibabalik na natin sa kanyang lalagyan. So ito po, babalik na natin. Yan. So ganda po. So ganun po ang ginagawa kapag mag-splitting na. Actually, parang hindi yata splitting yung tawag dun eh. May term pa ata doon. Pero lagyan na natin additional layer, no? Nagpinatong natin. So ganun lang naman ang gagawin. Madali lang po siya actually. First time ko lang ginawa to.
pero madali lang talaga siya. Okay, so I think maghihintay pa tayo ng isang taon bago mapuno to. Kapag napuno na, that is the time mag-split na, paparamihin ulit natin. So okay, ganun lang po ang gagawin. Yeah, so ibabalik na natin itong mga bakal. I think yun lang naman ang content natin for this day. So at least kampante na ako na makabalikan na natin dito mga October or November, depende, titingnan natin. Hopefully ito is magawa ko na katulad na ito na may sariling stand. Darating ang panahon, matutumba to at ayoko mangyari yun. Okay, so pag natapos lang itong competition ko sa national, sa YFC, trabawin na natin kaagad para matapos na kaagad. So yan, yun lang naman. And hopefully may natutunan kayo kung ano yung ginawa natin for this day sa ating mga stainless steel. Okay, so di pa natin to ibebenta, pinaparami pa natin sila, and hopefully pag dumami na, doon na tayo magsisimula magbenta. Okay, so yun naman po.